Noong 1980, may isang movie na sumikat. Ang title niya ay Fame. Ang movie na ito ay may popular tagline na I'm gonna live forever. Ang singer ay si Irene Cara. Sa sobrang kasikatan niya ay nagkaroon pa ito ng remake noong 2009. Surprisingly, or di naman surprising sa iba, noong 1980, yung mga suot nila iba, ngayong nagkaroon ng remake sa movie and even may music video, makikita mo yung pagkakaiba. Iba na yung damit nila at ang kapansin-pansin, iba rin ang actors nila. This is ironic dahil kinakanta ng mismong, or yung lyrics, ang sinasabi niya mismo, that they will live forever or I'm gonna live forever, yet it only shows na iba yung mga gumanap noong 2009 na remake, it only shows na walang nabubuhay magpakailanman. At ito ay isang realidad sa mundong ito, sa mga tao, maging sa mga mananampalataya. Kahit ang ating pinakadakila na halimbawa sa pananampalataya doon sa lumang tipan, accepting the Lord Jesus Christ with the exemption of Him, ay makikita natin dumating din ang kanyang ending o yung kanahantungan ng kanyang buhay. At dito sa Genesis 25 verses 1 to 18, makikita na natin yung final record ng buhay ni Abraham. At sa makikita natin dito, may intention for sure ang author, at ang tanong natin, ano kaya ang intention niya? Makikita ninyo na sa final section ng buhay ni Abraham, siguro isipin ninyo, babanggitin dito yung mga dakilang mga bagay. Hindi siguro mag-i-spend ng panahon ang author pagdating sa mga pangalan. Hindi niya sasayangin ang espasyo para ikwento kung ano yung mga pangalan na hindi natin naman kilala, hindi natin maintindihan. Siguro magiging last point ng story niya is sobrang lalim at patungkol ito sa mga pangako ng Diyos. Well, tignan natin ang Genesis 25 verses 1 to 8 kung tama ang ating hinala o mali. Verses 1 to 18, here is the inspired, inerrant, infallible Word of God. Abraham took another wife, whose name was Keturah. She bore him Zimran, Jokshan, Midian, Ishbak, and Shua. Jokshan fathered Sheba and Dedan. The sons of Dedan were Ashurim, Letushim, and Leumim. The sons of Midian were Ephah, Epher, Hanok, Abida, and Eldah. All these were the children of Keturah. Abraham gave all he had to Isaac. But to the sons of his concubines, Abraham gave gifts. And while he was still living, he sent them away from his son Isaac eastward to the east country. These are the days of the years of Abraham's life, 175 years. Abraham breathed his last and died in a good old age, an old man and full of years, and was gathered to his people. Isaac and Ishmael, his sons, buried him in the cave of Machpelah, in the field of Ephron, the son of Zohar the Hittite, east of Mamre, the field that Abraham purchased from the Hittites. There Abraham was buried with Sarah, his wife. After the death of Abraham, God blessed Isaac, his son, and Isaac settled at Beer Lahai Roi. These are the generations of Ishmael, Abraham's son, whom Hagar, the Egyptian, Sarah's servant, bore to Abram. These are the names of the sons of Ishmael, named in the order of their birth. Nebaioth, the firstborn of Ishmael, and Kedar, Adbeel, Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tima, Jetur, Naphish, and Kedema. These are the sons of Ishmael, and these are their names by their villages and by their encampments, by their 12 princes according to their tribes. These are the years of the life of Ishmael, 137 years. He breathed his last and died and was gathered to his people. They settled from Havilah to Shur, which is opposite Egypt in the direction of Assyria. He
He settled over against all his kinsmen. Mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Pakinggan natin ng maigi. Obviously, this is the end of the section of what we call the narrative of Abraham or Abrahamic narrative. Nagsimula sa Genesis 11 or officially sa chapter 12, inabot ng mga 14 chapters para maikwento itong section na napakalaki patungkol sa ating Father of Faith. Ang nakakagulat ay sa last section or last part ng buhay nitong si Abraham, ang aasahan mo ay mga mabibigat na mga conversation with God siguro, o kaya naman pagkiklaim ng mga promises ng Diyos. And here you have genealogy. Andito yung tinatawag na chiasm. Yung chiasm ay yung both ends ng story ng ending ni Abraham ay yung mga anak ni Keturah at mga anak ni Ishmael. So para ipakita na sa katapusan ng buhay ni Abraham, ito yung gustong ma-emphasize na si Abraham nagkaroon ng anak kay Keturah, si Abraham may anak siya, si Isaac at si Ishmael. Si Isaac wala pang mababanggit na anak, susunod pa lang sila Esau at si Jacob. Pero binanggit na si Ishmael. Ano kayang ibig sabihin nito? Andito pa yung bagong babae or pangalan ng babae na asawa ni Abraham. For the first time, maririnig natin ang pangalan na Keturah. Then biglang nagkaroon ng reunion sa Macpela, sa grave, sina Isaac at si Ishmael. Mag-aaway kaya sila? Magtatalo kaya sila sa mana? Tingnan nyo kung paano na sa mga nag-aaway na magkapatid na ipagkakasundo at na ipagsasama sila sa lamay. Then biglang nandito din yung lineage ni Ishmael. Bakit binanggit ito? So, dito makikita natin in this section in the life of Abraham na as he comes to the close of his life, makikita natin din yung pagtatransfer ng blessing ng Diyos kay Isaac. Well, pero karamihan ay genealogy. Gusto ko sabihin sa inyo ng genealogy na ito ay theologically designed to give answer to the remaining and nagging questions about Abraham. Hindi ba't si Abraham, pinuno niya yung chapters 12 hanggang 25. At doon sa chapters 12 to 25, napakarami nilang conversations ng Diyos. Napakaraming mga pagkakataon doon, narinig niya yung boses ng Diyos. May mga binitawang salita ang Diyos sa kanya. So, sa chapter 25, kung mamamatay siya, at ito yung makikita natin, then we can conclude that this section gives an answer to those questions that were left unanswered in the previous chapters. Total siya naman ang laman at bida ng mga nakaraang mga chapters. Ang tanong natin ganito, ano na ang nangyari sa pangako ng Diyos na hinihintay niya? Tulad ba siya ni Sarah na aabutan na ng kamatayan, wala pa yung mga pangako? Ang sagot ba dito ay isang clean-cut na answer na yes or clean-cut na no? Ito bang si Abraham ay mapufulfill yung mga pinangako ng Diyos sa kanya? Well, here is the simple answer. Ipapakita ng author ng Genesis na ang Diyos may unfinished business siya kay Abraham at ipapakita niya dito na yung mga pangakong binitawan niya sa kanyang lingkod na si Abraham, hindi nakalimutan ng Diyos. Ang section ng ending ni Abraham ay para ipakita, hindi nakalimutan ng Panginoon ang mga pangako ng Diyos. Tuto pa rin daw ang mga ito balang araw, pero hindi lang yon. Dito sa passage, ipinakita rin ng Diyos, may mga natupad na at pinatikim na ng Diyos kay Abraham. Paano ko nasabi? Dito makikita natin si Abraham, ang simula niya sa chapter 12 ay isa siyang
lalaki na may asawa pero walang anak. In other words, ang kanyang magiging mga heirs ay wala nang iba kundi si Eliezer na taga Damascus. So therefore, this passage will tell us na yung pangako ng Diyos na magiging ama siya ng maraming mga bansa, lo and behold, Genesis 25 is exactly that. It answers na ito yung fulfillment. Nagkaroon pa siya ng mga anak, hindi lang kay Sarah, kay Hagar, kay Ishmael. Si Ishmael nagkaroon ng maraming mga anak. Si Ketura nagkaroon ng 6 na anak. 12 kay Ishmael. Si Ishmael, mga prinsipe pa. In other words, God is telling us in Genesis 25, the God whom Abraham has trusted, he has never forgotten, ignored, or neglected this man who trusted in him. This chapter, it's about genealogy, but it talks more about God himself. The genealogy is not about Abraham ultimately, it is about the character of God na kaya niyang panindigan ang lumabas sa kanyang bibig. And that is the message dito, na kahit mamatay itong si Abraham, never na mamamatay ang mga pangako ng Diyos. The faithful will die one day, but never the promises of God. Mga kapatid, kung ikaw ay may sasabi na faithful sa mata ng Diyos, ang taong faithful dito, hindi lang yung loyal ka sa, for example, sa asawa mo, faithful ka sa girlfriend mo, hindi ito ang tinutukoy na faithful. Ang faithful dito ay isang tao na tinuturing na alagad ng Diyos. Deboto siya sa Diyos dahil siya ay naging alagad na. Nagiging alagad ka ng Panginoon, hindi sa paggawa ng mabuti, pag-anib sa reliyon, nagiging alagad ka ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, na ang katuwiran ni Kristo Jesus, siya ang iyong pag-asa sa buhay na ito, hindi ang mabuti mong gawa. So kung ikaw ay walang relasyon kay Jesucristo, hindi mo matatawag ang sarili mo na faithful. Kaya naman, kung ikaw naman ay may relasyon kay Kristo, you are faithful kahit sa panahon na hindi ka nagpapakita ng faithfulness. Sapagkat ang faithful dito, it is a status, not a subjective character ng isang mananampalataya. Ang mga mananampalataya ay tinatawag silang faithful, status. At kung ikaw ay faithful ngayon, alagad ng Diyos, sana maging encouragement sa iyo ang message na ito. Isang araw, mamamatay ka. Isang araw, mawawala ka. Pero never na mawawala ang mga pangako ng Diyos sa iyo. Sa panahon na ito, hindi ganun kadali ang magtiwala sa Diyos dahil maraming mga tao ang nagsasabi sa atin, huwag tayong magtiwala sa Diyos. In fact, hindi nararapat sa isang matalinong tao magtiwala sa mga pangako ng Diyos. Pero dito, binibigyan tayo ng choice. Paniniwalaan ba natin itong mga taong nasa labas? O katulad ni Abraham, na from 75 years old, tinawag siya ng Diyos. Alam nyo, tinawag siya at the age of 75, kailan siya namatay? 175. Sinong pakikinggan mo? Ang taong atheist na hindi naniniwala sa Diyos o ang taong kumapit sa Diyos sa loob ng 100 taon? Nagsisi ba siya? Tingnan natin sa ating makikita. Dito sa passage na ito, gusto kong makita natin yung dalawang paraan na pinakita ng Diyos na hindi niya nakakalimutan ang kanyang mga pangako. Number 1, God's covenant faithfulness to the faithful. And number 2, God's covenant safekeeping even without the faithful. So, may dalawa tayong makikita dito na binigyan ko na lang ng summary. Ang covenant faithfulness ng Diyos sa mga lingkod niya at ang covenant safekeeping niya, iniingatan niya ang kanyang mga pangako kahit wala at walang tulong ang mga lingkod niya. Tingnan natin, I'm sorry sa verses 1 to 2, hindi ko na, pero naka-display sa dito yung ating mga,
Sasabihin ko sa inyo yung mga verses na titingnan natin. First, the wise writer filled the final biblical record of Abraham with many confirmations of God's fulfillment of His promises to Abraham. So, yung record pala ng genealogy, akala natin mga pangalan lang na pampadagdag, no, sa listahan. Ito pala yung intensyon ng writer para i-confirm na finulfill ng Diyos sa mga pangako niya kay Abraham. Well, may tatlong dakilang pangako ang Diyos, baka hindi nyo napansin, na fulfill sa passage natin. May tatlong pangako. Babanggitin ko sa inyo yung mga pangako. First, ay yung nasa chapter 15, verse 15. Ang pangako ng Diyos doon, that Abraham will die in a good old age. Yun ang pangako niya sa Genesis 15:15. And then sa Genesis 17:8, Abraham will receive the land of Canaan. Magkakaroon siya ng lupa sa Kanaan. And sa chapter 17 verse 6, his offspring will be a multitude of nations. So these are great, these are big, and there are sweeping promises. Ang tanong, iko-confirm ba dito sa passage natin na natupad ang tatlong pangako na ito? Let's go to the first one. Sabi sa chapter 15 verse 15, "As for you, you shall go to your fathers in peace, you shall be buried in a good old age." Anong sabi ng 17, 7 and 8? Or sorry, 25 verses 7 to 8. These are the days of the years of Abraham's life, 175 years. Abraham breathed his last and died in a good old age, an old man and full of years, and was gathered to his people. Mga kapatid, pinulfill ng Diyos yung pinangako niya sa chapter 15 verse 15 na si Abraham hindi siya mamamatay tulad ng asawa ni Lot na magiging asin siya, pillar of salt. Hindi siya magiging katulad ng mga iba na mamamatay siya sa pamagitan ng aksidente o kaya naman ng paraan na siya ay papatayin ng mga ibang tao, but he will die in a good old age. Ang old man and full of years ay isang expression that indicates limitation. He was a frail mortal man. Despite having the promises of God, namatay pa rin itong si Abraham. Pero you feel the positive tone dito that he died in a good old age. So si Abraham, kahit palipat-lipat siya ng tirahan, namuhay siya sa pagpapala at proteksyon ng Diyos for 100 years. 100 taon. And second, na pangako, 17:8, ang sabi niya doon, "I will give to you and your offspring after you the land of your sojournings, all the land of Canaan for an everlasting possession." Ano yung initial fulfillment sa 17 sa chapter 25 verse 9? "Isaac and Ishmael his sons buried him in the cave of Machpelah in the field of Ephron." Let me ask you, saan ang Machpelah? Canaan. Hindi na yon sa Ur. Hindi na sila umuwi sa Ur. So dito finufulfill ng Diyos na si Abraham, meron siyang property sa Kanaan. Hindi yon full fulfillment, kundi initial fulfillment. And thirdly, both Keturah and Ishmael's children would become great nations that we see in the Middle East. Sabi sa verses 1 to 2, si Abraham, he took another wife. Ang pangalan daw niya, si Keturah. 6 yung mga pangalan na binigay dyan, anak ni Keturah. Now, bago tayo pumunta kay Ishmael, pasadaan lang natin ito si Keturah. Sino ba itong si Keturah at anong purpose niya sa likod ng narrative na to? Yung ibang mga Bible teachers, naasar sa kanya. Parang bakit naman dinala daw yung siya sa picture na ito? Okay na sana ending na. Faithful si Abraham, may isa lang siya na asawa. Bakit nagkaroon pa ng ikalawang asawa? Now, this is the only place and one in Chronicles that you will see the name of Keturah. Panggulo nga lang ba siya? Especially when you notice in verse 1 that when Abraham took another wife, hindi clear kung nagkaroon siya ng asawa nung buhay pa si Sarah o nung patay na si Sarah. Marami kasing scholars nagsasabi, si Keturah, nung siya ay buhay pa si Sarah,
nagkaroon na siya ng another or ng concubine. Kasi 100 years old nung pinanganak si Isaac. If ito ay after ng pagkamatay ni Sarah, that means 40 years, 140 years old na siya. So kung 140 years, palagay mo kakayanin pa na magkaroon ng anak nitong si Abraham. So marami nagsasabi, buhay pa si Sarah. Now, if ito ay after ng pagkamatay ni Sarah, parang mahirap paniwalaan na makaka-anim pa siya kay Ketura. Well, if this is true, na nagkaroon ng asawa si Abraham habang nagkaroon siya ng concubine, well, anong nangyari sa Genesis chapter 2 verse 24, one man, one woman? Well, ito yung answer. The Bible does not hide from us the truth. In fact, sinasabi ng Bible ang katotohanan kahit pangit ito. Even the choicest saints may at times being overcome by their culture than by the Word of God. But that being the case, ako'y nasa posisyon pa rin ni Allen Ross. Sabi ni Allen Ross, ang usage daw ng verb sa verse 1, it points na si Abraham, pinakasalan or napangasawa niya si Ketura after the death of Sarah. This is the reason bakit concubines ang sabi sa verse 6, si Ketura at si Hagar ang concubines para ma-distinguish yung first wife ay si Sarah. But then again, bakit in-include si Ketura? Anong importance niya dito? Anong role niya? Well, this is the answer. Sabi sa Genesis 17:4, Abraham will be a father of many nations. Alam niyo ba kung sino yung mga anak ni Ketura? Si Ketura, ang ibig niyang sabihin ng pangalan niya, covered with incense. At yung insenso na yon, pang-Arabo daw yon. At yung mga anak niya, na sila, sino ba ang mga yon? Napakahirap. Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, Shua. Maraming gender reveal sa inyo. Baka kailangan nyo ng pangalan. Nariyan, libreng-libre. No? Jokshan. Ang mga pangalan yan, pangalan daw ng mga lugar doon sa Arabian Peninsula. Yung East Country dyan is Arabia. So therefore, yung Gulf of Aqaba. So pinakita dyan yan ng Genesis author para makita nyo, si Abraham hindi siya naging ama lang ng Israel. Ama din siya ng Arabic nations. So yung mga Arabo galing din kay Abraham. The writer included also yung genealogy ni Ishmael. Bakit pati si Ishmael? Sino ba itong si Ishmael? Ito yung mga anak niya, Nebayot, Kedar, Adbiel, Mibsaim. Ito yung mga 12 princes according to their tribes. At saang lugar sila? Egypt to Assyria. So from Africa to Middle East, lahat yan karamihan anak ni Abraham. Galing kay Abraham ang mga bansa na yon. Now, ang tanong, tinupad ba ng Diyos ngayon yung pangako niya kay Abraham na magiging ama siya ng maraming mga bansa? Hindi niya tinupad yon after niyang namatay. Tinupad na ng Diyos habang buhay si Abraham na kamakailan lang wala siyang anak. God did not leave Abraham nor forsook him when He called him to obey His word. Ang gusto kong makita ninyo dito mga kapatid, Genesis 12, iniwan ni Abraham ang lahat. Genesis 25, namatay siya. Tinupad ba ng Diyos? The answer is yes. Nagsisiba si Abraham na binigay niya ang lahat sa Diyos? Hindi. And that is the point sa ating pananampalataya. God will make sure that He will fulfill every single promise He has made to His people without delay. Madaling paniwalaan that God will fulfill every single promise, pero minsan ang isip natin, ay hindi ko na mapapakinabangan to, aanin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Pero dito ipapakita sa atin ng passage, without delay. Si Abraham natikman na niya itong mga fulfillment sa pangako ng Diyos. Hindi nakakalimutan ng Diyos ang kanyang mga pangako. God is no schizophrenic. He does not forget even a single word of promise that comes out of His mouth. Alam niyo, aminin natin, hindi natin naiintindihan ito.
Baka hindi pa nagsisink in yung bigat ng sinasabi ko dahil paano, sanay tayong magbitaw ng salita at mga pangako, mamaya lang makakalimutan na natin. Hindi na nga natin ini-issue dito kung tutuparin natin o hindi. Ang issue na lang, naaalala mo pa ba yung pinangako mo? Hindi tayo nag-iingat sa mga commitments na ginagawa natin. Para sa atin, kailangan pa nating mag-pex man, mamatay man, o kaya pumirma ng kontrata, o kaya magkaroon ng bond by blood, uminom ng dugo ng ating kausap. Bakit ganito? Dahil hindi sapat ang salita natin para panghawakan ng ibang tao. But that is not how God created us. Commandment number 9 tells us, thou shalt not bear false witness. Ang ibig sabihin ng thou shalt not bear false witness sa positive na paraan, ang words daw ng promises natin ay extension ng ating being. Kapag sinira mo yung salita mo, parang sinisira mo ang pagkatao mo. Kaya nga malaking issue, yung bearing false witness, yung paninira mo sa kapwa, kasi yung kapwa mo, yung salita mo, connected yan sa pagkatao mo. Kaya ang gusto ng Diyos dito na ipakita sa atin, para sa Kristiyano, ang yes dapat magiging yes. Ang no should be no. Hindi yung yes means no and no means yes. But you see, hindi tayo ganon. Mamibigay tayo ng pangako, magsasalita tayo, lalabagin natin. But look at this. God is different. In His perfection, in the perfection of His being, He is omniscient, He is all-knowing, He is omnipotent, which means He is all-powerful. Not only hindi niya nakakalimutan ng pinangako niya sa atin, He has all the power to back up His promises. Di ba, pag sinabi ng lalaki sa'yo, pinapangako ko sa'yo ang mga bituin at buwan, takbo ka na scam yan. Kasi kahit na hindi niya makalimutan yung pangako na yon, alam mong wala siyang kakayahan na ipagkaloob yon. At least kung ang minimin niya literal. Ang Diyos hindi ganon. Ang Diyos ay all-knowing, hindi niya makakalimutan ang salitang binitawan niya sa'yo. Omnipotent din siya, may kakayahan siya na i-back up ang kanyang promise. Kaya sabi ng Matthew 24:35, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Isaiah 47:8, the grass withers, the flowers fades. When the breath of the Lord blows on it, surely the people are grass. The grass withers, the flower fades, but the word of God will stand forever. Ano sinasabi dito? Lumipas na daw ang mga mundong ito, pero ang salita ng Diyos hindi lilipas. Not even jot or tittle. Alam niyo yung tittle? Yung tittle, ito yung jot sa Hebrew alphabet kasi, yung dalet at saka yung resh, yung R, saka yung D, ang pagkakaiba lang nila ay yung D ay ganito, tapos yung R may konting parang ganito na tenga. So parang ganon, digyan mo lang ng konting ganon. Yun yung tittle. Nilagyan lang ng ganon, kaya naging R siya. Mula sa pagiging dalet, naging resh siya, naging R. At sabi ng Panginoon, not even yung title na yon, yung maliit na bagay na yon sa salita ng Diyos, hindi lilipas yun nang hindi tutuparin ng Diyos ang kanyang sinabi. Kaya tama yung sabi ng Isaiah 47:8 ay ng Matthew 10:29-30, are not two sparrows sold for a penny, and not one of them will fall to the ground apart from your Father. But even the hairs of your head are all numbered. Alam natin ang pangako na ito. Ang problema sa atin is, ang tingin natin pag ang Diyos nandyan siya, di naman niya tayo iniisip personally talaga. Iniisip niya yung mga tao, pero hindi niya iniisip mismo yung kayong kalagayan. Kung may ganyang kang pananaw, Matthew 10 says, even the hairs of your head are all numbered. Sa Isaiah 40 verse 12, kung saan ninango ang isa sa favorite songs natin,
who has measured the waters in the hollow of his hand, and marked off the heavens with a span, enclosed the dust of the earth in a measure, and weighed the mountains in scales and the hills in a balance. Ang Diyos lang ang nag-measure ng waters ng ganyan. Yan, siya ay omnipotent, siya ay all-knowing, siya ay omniscient. Imagine, kung ikaw si Abraham, ganito ang pagkakilala mo sa Diyos, maintindihan mo si Abraham bakit nakaya niya na 100 years hindi siya nagpalit ng relihiyon. Si Abraham was called out of Ur when he was 75 years old. He died at the age of 175. That means ang kanyang Christian or yung redemptive experience niya with Yahweh is 100 years. 100 years of being under the covenant, 100 years of being protected by this God. May centenary ng blessedness ng Diyos. No wonder the Bible says he died in a good old age, an old man, full of years, full of God's mercies. Sa atin, di ba, ilang taong ka palang Kristiyano? 5 years? Every day is a new mercies ng Diyos. Si Abraham, he experienced 100 years of fresh mercies every day. Naalala ko noong 1998, nag-celebrate kami sa grade 6 ng special dahil 1898 to 1998. I gave the salutatory address doon sa elementary school. I was grade 6 at kami yung kakaiba sa lahat. Imbes na toga ang suot namin, mga barong. At nakapang Maria Clara mga kababaihan. Ganun ang graduation namin noong grade 6. Special dahil doon sa 100 years celebration. Pero tayo nakikita ba natin yung bigat ng testimony nitong si Abraham na may 100 years of experience siya ng pagtitiwala sa Diyos. At ng chapter 25, hindi siya nagsisi nung siya ay namatay. Hindi siya nagsisi na siya ay pupunta sa Panginoon. Pero alam nyo, the greatest demonstration of God's faithfulness was not when He protected us from harm's way. Or nung katulad kay Abraham, pinrovide niya yung pangangailangan ni Abraham nung nasa Kanaan siya. No, the greatest demonstration ng faithfulness ng Diyos ay hindi nangyari nung panahon ni Abraham. Nangyari yon nung ang Diyos pinadala niya ang kanyang anak na mamatay sa krus, na bayubay doon para proteksyonan tayo mula sa kanyang galit na sarili dahil sa ating mga kasalanan. Ito ang dakilang demonstration ng pag-ibig at katapatan niya dahil tinupad niya ang kanyang misyon mula sa Ama na iligtas ang lahat ng mga hinirang at pinagkaloob ng Diyos Ama sa kanya. 100% na accomplish ni Jesus ang misyon niya dito sa lupa. Ni minsan hindi nagreklamo, ni minsan hindi nagduda, ni minsan hindi nagsinungaling. Si Abraham na tagalupa, namatay in old age, pero punong-puno siya ng mga pagkakamali. Punong-puno siya ng mga ganitong mga pagkukulang. Mas lalo ka sana na mahalina sa Panginoong Yesus. Mas humanga ka sa Kanya at mas mabless ka. Alam mo ba na mas mapalad ka kay Abraham? Higit pa sa 100 years of blessedness ni Abraham, mas mapalad ka dahil dumating ka sa panahon na si Kristo ay namatay na sa krus. Ibig sabihin, itong nangyari kay Abraham na hinahanga natin ng 100 years, napaka-special niya. Walang binatbat yan nung si Jesus ay nasa krus at nakabayubay ng ilang oras sapagkat tinanggap niya ang impyerno mula sa Diyos. Si Abraham ay hindi naging ganito. Kaya gusto ko kayong hamunin, embark on a journey to know and take into heart all the promises of God has given for you in Christ. Ang mga pangako mo ng Diyos, iniisip mo ba ngayon? Pinangahawakan mo ba sila? That means maging aware ka dapat. Ang tanong nyo siguro, paano? Hindi makikita yan sa pagtunganga sa langit.
O kaya sa panaginip, ang mga pangako ng Diyos kay Jesucristo ay bahagi ng tinatawag sa theology ng special revelation. In other words, hindi mo makikita yan sa mga bundok o sa ulap. Wala sila sa general revelation. Ang mga pangako ng Diyos kay Kristo ay nasa Biblia lamang. Ibig sabihin nito, kailangan mong basahin ang mga pangako na ito. I-familiarize mo ang sarili mo sa mga pangako ng Diyos. O kaya mas mainam, i-memorize mo ang mga pangako ng Diyos nang sa gayon sa oras ng pagtutukso, sa oras ng pagdududa, may readily available kang promise ng Diyos na makukuha. Diba sabi ng psalmist, nagme-meditate siya sa word day and night. Ano daw ang result? Like a tree planted by the waters, matatag at malusog ang puno na iyon. Meron akong hamon at tanong sa inyo mga kapatid. Ilan sa mga pangako ng Diyos ang memorisado mo sa puso? Ang pangako ni Alan Cayetano hanggang ngayon hindi mo nakakalimutan. Pero ang pangako ng Diyos, kahit isa, wala kang maalala, wala kang ma-recite. Yung 10,000 ng isang politiko, from the heart, nako-quote mo. Yung mga pangako ng Diyos. Pag ang temptation sa physical na pangangailangan dumating sa araw ng linggo, ano yung mga pangako ng Diyos na available na kay Kristo? Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa oras na tinutukso ka na kailangan mo magtrabaho ng linggo, ang sabi ni Kristo sa iyo, unahin mo ang kaharian niya. At ang katuwiran niya, siya nang bahala. All these things shall be added. Yung word daw na added doon, sa Greek ang ibig sabihin niya, bonus. Bonus na lang ang ibibigay niya sa iyo ng mga pagkain, trabaho. Ang problema, gusto nating maniwala sa Diyos pero hindi tayo willing magtiwala sa mga pangako niya. O limbawa, ikaw ay nasa matinding temptation. Alam mo ba ang promise ng Diyos sa iyo sa oras ng temptation? 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. Tingnan mo ang Kristiyano, pag natutokso siya, anong bukang bibig niya? Hindi niyo ko naintindihan, iba to, iba to. Sabi nga ng Bible, di ka natutokso, that is not common to man. In other words, anumang nararanasan mo, common pa rin yan. Ang Panginoong Yesus, naranasan niya ang pinakamatinding uri ng temptation, pero never siyang bumigay. Kapag nasa ministry ka, napapagod ka, nadidiscourage, Hebrews 6:10, for God is not unjust so as to overlook your work and the love that you have shown for His name in serving the saints as you still do. Narinig niyo ba yung dalawang text na yon? 1 Corinthians 10 at Hebrews 6? Binanggit doon yung dalawang character at attribute ng Diyos. Sa 1 Corinthians 10, sabi niya, God is faithful, who will make a way of escape. Sa Hebrews 6, God is not unjust. He is faithful, He is not unjust. Nakabalandra ang kanyang name at character. Kaya yung gamitin ko yung word na nakataya. Nakataya yung character ng Diyos. Kung hindi niya tutuparin yon, God will cease to be God sa oras na yon. Kung ganun ang patakaran ng Diyos, kaya nating sandalan ito. Mauunan munang gumuho ang mundo bago niya makalimutan ito. Ikalawang challenge, this also tells us of our mortality. Si Abraham, bagamat 175 years old siya nang namatay, natapos po ang kanyang buhay. Hindi umubra yung pagiging father of faith niya sa atin. Ang tinuturo nito sa akin, huwag kong hangarin na yung mabuhay ako hanggang 300. Huwag kong hangarin lagi yung humaba ang buhay mo. Lalawin ko lang, hindi masamang mag-pray tayo na pahabahin ng Diyos ang buhay natin. Pero sinasabi ko dito, ang mas tama na pansinin natin ay yung sinabi kay Abraham that he died in good old age and full of years. In other words, hindi lang siya namatay ng may edad,
punong-puno ang kanyang mga taon. Now, marami sa inyo, you feel empty. Marami sa inyo, kalahati na yung taon ngayon at nagiging anxious na kayo dahil malapit nyo ng unti-unti nyo na nakikita si Jose Marichan. Pero kalahati na ng taon, ano nang na-accomplish mo? You're looking back, parang wala akong na-accomplish masyado dito sa past 6 months. May anxiety ka na ganito. Parang kulang, parang nakukulangan ka sa sarili mo. Ano nangyari sa'yo? Empty ang mga taon na to. Parang kinain ng mga balang ang 6 na buwan. Si Abraham, he was full of years, which means he was filled with God sa mga panahon na iyon. Kasama niya ang Panginoon. Mga kapatid, baka ito yung kailangan mong tingnan. That you feel so empty, you feel so little when it comes to your accomplishment. Baka hindi nagiging full ang taon mo ngayon because of so many distractions, because of many sins that you entertain, because of wrong priorities, because hindi mo inuuna ang relasyon mo sa Diyos. Hindi ibig sabihin nito na ang maganda lang mamatay ay mga nasa katandaan. Remember, si Jesus ay namatay ng 30s lamang. Ang ibig sabihin nito ay nasain mong mamatay na nasa ilalim ka ng proteksyon at tipan ng Diyos. Walang kasing saya ang mamaalam sa mundong ito na alam mo na ikaw ay tiyak na may better home na pupuntahan at tatanggapin ka sa presensya ng Diyos. Ito yung buhay na hindi nasayang. Buhay na alam mong nasa kamay ng Diyos. Katulad ni Abraham, hindi na sayang ang 100 years niyang pagsunod sa Diyos. Wala kang makikitang nagsisi siya sa pagsunod sa Diyos. In fact, baligtad na nangyari. Lahat ng mga bansa ngayon, kilala si Abraham. Halos buong Middle East ay galing sa kanya. Siya ay minamahal ngayon, nire-revere. At higit sa lahat, kilala siya bilang Father of many nations and Father of our faith. This tells us 100 years of walking with God is not a wasted time. Walang sayang sa Diyos. Kung si Abraham may 100 years sa kanyang pagsunod pero walang panginayang, bakit ikaw? Baka wala ka pang 10 taon, parang ang dami ng reklamo sa Diyos at parang pagod ka na gusto mo nang sumuko at talikuran si Kristo. Kapatid, magpursige ka. At gawin mong joy si Kristo. At ang maging aim mo, hindi yung length ng years, but the quality of years. Alam natin may kapatid tayo ng tatay niya na mayapa nung Tuesday. Nung 4:13 p.m., kinuha ng Panginoon ang buhay ng kanyang ama. On that hour then or minutes before or after that, dumating yung matagal kong hinihintay galing sa Lazada. May in-order ako na hindi alam ng family ko. Weeks na yon. At hinihintay ko galing sa Shenzhen Sorting Center. Ang pangalan niya nung binili ko siya ay My Life in Weeks. At ito isang board na makikita mo may mga boxes by week. Per box ay isang week. Makikita mong ganon. Kung 39 years old ka na sa July, pifill up mo yun every week. At makikita mo ito na lang ang buhay na natitira sa'yo kung lolobin ng Diyos, mabuhay ka ng 80 years or 90 years. Kada week, nare-remind ka na hindi ka tatagal sa mundong ito. It's an effective reminder na hindi ka aabot ng ganong katagal. And it's a weekly reminder of your mortality. It will help you apply yung Psalm 90 verse 12, teach us to number. Sabi nga, the weeks but days so that we may apply it unto wisdom.
Sa mga bisita namin, lumapit ka ngayon kay Kristo tulad ni Abraham. Magsimula ang buhay na hindi mo pagsisisihan. Hindi mo alam kung weeks ang mga buhay mo. Ilang weeks na lang. Ilan na lang ang tatantusan mo kung nasa senior age ka na. Kung nasa 70 ka na or nasa 80. Or kahit nasa 40 or 30 ka. Iilan na lang yan. Kung loloobin ng Diyos na ikaw ay maging katulad ni Abraham na ang kamatayan mo ay ganito. Naiidlip ka na lang at di ka na magigising. But what if ibang paraan? Sa inyo mga anak, mga bata dito, pakinggan niyo ang mensaheng ito. Maraming mga bata ang namamatay. Hindi kasiguruhan ng pagiging bata, natatagal ang buhay mo. Lumapit ka sa Panginoong Hesus para sa ikaliligtas ng iyong buhay. Nung si Blaise Pascal, isang Christian philosopher at great mathematician, namatay ang kanyang tatay, ito ang naging response niya. Ang sabi niya, "We who are bereaved by the death of our father will find no solid relief unless we acknowledge that what has occurred is a result not of chance, nor of fatal necessity of nature, nor of the interplay of the elements or parts of the human condition. It is rather an event indispensable, inevitable, just, holy, and useful for the well-being of the church and for the exaltation of the name of glory of God, an intervention of providence decreed from all eternity." Tignan niyo sumagot, namatay ang tatay niya at tinanggap niya na ito ay pag-ahatol or pagdidesisyon, pagpapasya ng isang banal, matuwid na Diyos at doon siya magkakaroon ng comfort. Huwag mo sayangin ang mga natitirang araw ng buhay mo. Ikalawa, God's covenant safekeeping even without the faithful. Right after the death of Abraham, the author reaffirmed Isaac as the rightful heir of Abrahamic covenant. Sabi sa verse 11, tingnan nyo, after the death of Abraham, ano sinabi kaagad? God bless Isaac his son. Tingnan nyo, ano ibig sabihin ng God bless Isaac his son? In other words, siya yung binless, hindi si Ishmael na panganay. Hindi yung mga anak ni Ketura. Tapos tingnan nyo sa verse 6, inihanda na rin ni Abraham na yung mga anak niya kay Ketura, nung lumalaki sila, pinadala niya, they sent him away. They sent them away and gave gifts. Yung gave gifts na to, dahil mayaman si Abraham, for sure, sapat-sapat ito. Tingnan niyo sa verse 9. Ano makikita niyo sa pangalan? Nilibing nung magkapatid, nagkaroon sila ng reunion, di sila nag-away. Pero may napapansin ba kayong kakaiba? May shocking dyan. Ang shocking dyan ay nauna si Isaac. Ang panganay si Ishmael. But note the word order. Isaac came first at sa kanilang panahon, kung sinong panganay, nilinaw yan doon sa Ishmael, kung sino yung panganay siya magsisimula, pero dito si Isaac. Sa dugo, si Ishmael ang panganay, pero sa mata ng Diyos, si Isaac ang panganay. Siya ang considered firstborn. Anong pinapakita dito? Nung nawala si Abraham, ano nangyari? Nawala ang pangako ng Diyos? Hindi. Nawala ang covenant? Hindi. May pumalit agad. Pinapakita dito na ang kingdom work at cause ng Panginoon hindi nakasalalay sa isang taong katulad ni Abraham kahit gaano siya kadakila. Why? Because para sa akin, sa passage na ito, there's only one reason. The promises of God are already enough to assure of the redemptive triumph of the cause of God. That is the message, the point. The already given promises of God to His people assures us that His redemptive cause is not reliant upon man. Nawala si Abraham. Sino na ang papalit? Naku, si Isaac. Mature na ba siya? Si Isaac, magiging katulad kaya siya ng tatay niya? No. Hindi siya katulad ng tatay niya, but no one is indispensable in the work of God. Hindi kailangan maging katulad ni Abraham si Isaac sapagkat si Isaac ay si Abraham, even siya, may pagkukulang.
Ang gawain ng Diyos, ang kanyang mga plano, ang kanyang cause ay nakataya, nakasandal hindi sa mga frail servants of God, kundi sa Panginoong Diyos mismo. Ang pangako niya ay sapat para mapangyari yon. May mga nag-aalala noon, paano daw pag namatay na si John MacArthur? Paano na pag namatay si R.C. Sproul? Look at this. After ni Moses, for sure ganun din ang pag-aalala ng iba. But there was Joshua. After ni Saul, a better king named David followed. After ni Martin Luther, there was the gentler and milder Calvin who became the leader of the Reformation. After ni Martin Lloyd-Jones, John MacArthur became the name for the expository ministry. Alam nyo, hindi natatakot ang Diyos kung ano mangyayari sa church niya at sa gawain niya kasi control ng Diyos ang lahat. At ipiprepare niya ang kanyang iglesia at ang kaharian niya na magkaroon ng tao na puposisyon doon sa iiwan ng taong tinatawag na niya sa kanyang sarili. Ito'y dapat magdulot sa atin ng realization. Hindi nakasalalay ang ministry sa akin. Hindi nakasalalay sa pastor, sa deacon, at maging sino man talented dito. Tinuturuan tayo dito na sa ating mga tao, ang karangalan sa isang servant, hindi yung maging sumandal ang lahat sa kanya. Alam niyo kung ano ang joy ng servant? Ang joy ng isang waiter, hindi yung makita niya na lahat ng mga tao nakatingin sa kanya at aasa sa kanya. Na kapag wala siya, mabubulunan at mamamatay ang mga tao. Ang joy ng waiter ay kung ano yung nakaposisyon sa kanya, malagyan lang niya ng tubig. At yun ang dapat na maging joy natin. Minsan, ang joy na gusto natin ay yung makita na sumasandal sa atin. Ang ministry. Na parang tayo lang ang magaling. Na tayo lang ang dapat pakinggan. Kaya challenge ko sa inyo mga kapatid at sa ating lahat, lalo na sa akin bilang singular elder. Think of yourself as a grateful participant in the kingdom, not an important character in it. Masyado na tayong maraming mga tao na tingin ay sila yung pinaka-importante. Ang dapat tingnan natin ay grateful participant ka. Salamat, at least nandito ako. Di bale, Lord, na yung tinapay na nahulog mula sa mesa, yun na lang ang sa akin, at least tinapay pa rin yun. Makakakain pa rin ako. Huwag tayong masyadong umasa sa mga all-stars, sa mga magagaling, sa mga varsity squad, sa mga first stringers, sa first five, sa mythical five, sa magic Seiko 5, sa magic 7. Kung sino man ang mga yan. I-mortify natin yung undue na paghanga sa gifts at galing ng tao. Well, blessing si Abraham, praise God, at blessing ang sino mang gifted ngayon sa Church of God. But God easily replaced Abraham. Ganun lang. And after Abraham died, God blessed Isaac. At magiging ganun lang ang storya natin sa ministry. Hindi titigil ang Diyos at papawisan at, naku, ano kayang gagawin ko? Nawala na yung pinakamagaling na servant ngayon sa mundo. Kalokohan yun. We must begin to accept also Isaac. We must begin to pray for Isaacs in the ministry. Alam nyo, isa sa natutunan ko sa ministry bilang isang leader ay ito. Dapat tayong church at leaders, we should prepare protective measures against mutable factors in the ministry. Kung alam mo ang pastor mo o ang mga leaders mo, tatanda din sila katulad ni Abraham, wala naman siguro nag-iisip, hindi naman tatanda yan, never. Never mamamatay yan, never magkakasakit yan. Nagkasakit na nga ako last Monday. May mga mutable factors, not because of sin, but because of mortality. Magkaka-fatigue, mapapagod.
Mangangailangan ng panahon na extra sa mga anak, sa asawa, sa pamilya. Let us protect the ministry by doing these measures against mutable factors in the ministry. Let us begin to pray for more people, for more men. This is not because the leader and the people are giving up on each other, but because of the mutable factors that are beyond our control. This is a counsel para sa mga leaders, para sa atin, at para sa inyo, mga magulang. Hindi habang buhay ang inyong bunso ay magiging bunso nyo forever. Darating ang araw, iiwanan na kayo niyan. Di ba, darating ang araw, darating ang buwan. Yung iba, malapit na kayong iwanan. I realized sa book na binabasa ko about parenting, sabi niya, kung ang anak mo ay 10 years old na, nakalahati mo na yung parenting, malapit ka na niyang iwan. By the age of 20, magtatrabaho na yan, aalis na yan sa'yo. Sabi ko, parang ang bilis. 10 years na lang. Ilang taon na lang na nasa akin sila at maiimpluwensyahan ko sila. I have to do something about it. Kaya itong nightmare na ito, ma-avoid natin if we would be willing to look at ourselves. Mortal akong tao. Kahit ang isang katulad ni Abraham, namatay. Pero may pinalit ang Diyos. May mga iba sa inyo, takot kayong gumawa ng mga desisyon, marahil kayong inaasahan ng mga ibang tao, ng mga magulang ninyo. Walang problema doon. But you have to have that mind na hindi ka nilikha ng Diyos para maging tagapagligtas ng lahat ng tao. You have to think of yourself sa mata ng Diyos at ang kontribusyon mo sa mundong ito, sa gawain ng Diyos. Kailangan mo na mag-prepare para dito. At huwag kang mag-alala. Ang Panginoon may paraan siya. Gusto ko mag-end by saying, dito sa sinabi ni Derek Kidner, naligtas ba itong mga anak ni Ishmael at nila Keturah? Ang ganda ng sabi ni Kidner. Di ba sila binigyan ng pagkakataon? Sabi niya, these sons were sent away that there might be a true home in the end to return to. Hinayaan mo na daw sila ng Diyos hanggang matapos ng Diyos yung kanyang plano ng pagliligtas para pagdating sa Book of Acts, mafulfill na yung Abrahamic covenant, hindi lang sa pamagitan ng blood, kundi lahat sa anak ni Abraham, si Jesucristo. Pagdating mo sa Acts chapter 2, iba-ibang lahi ang nandun. Ayon sa Isaiah 60 verse 6 to 7, yung mga lahi ng mga anak ni Ishmael, pati sila makikinabang sa kaligtasan ng Mesiyas. Tayo, na lahi ni Ham, nakikinabang tayo ngayon sa kaligtasan ng Mesaya. So, mga kapatid, nung nawala sila, hindi natapos ang pagliligtas. Salamat sa buhay ni Abraham mula Genesis 12, pero mas nagpapasalamat ako sa greater Abraham, sa kanyang death and life, si Jesus Christ. Mas hinigatan niya ang ginawang halimbawa ni Abraham. Sana si Jesus ay maging dear at precious sa iyo. Let's pray. Father, we thank you sa aming natutunan. Have mercy upon us. Salamat sa katotohanan na napag-aralan namin. May you be glorified at kaming lahat, Panginoon, ma-remind ng mortality. But even in mortality, we believe hindi kami ang susi sa kaharian mo. Ikaw mismo. Alisin mo ang Jude na takot sa amin at mag-raise ka ng mga tao na patuloy nakikilalanin namin na magli-lead all the way. We thank you. We ask this in Jesus' name.